Welcome guys sa isa na ng episode ng ating channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Ang episode natin ngayon ay bahagi pa rin ng ating Teaching in the United States series. Sa video natin ngayon, focus natin ay tungkol sa mga visa options mo kung interesado o may pangarap kang magturo sa Amerika. So tara na. So maraming Pilipinong teachers ang nangangarap na magturo sa Amerika. Kasi bukod sa mataas na sahod, ito rin yung opportunity para maranasan ang ibang kultura, di ba? At maibahagi ang galing ng Pinoy sa larangan ng edukasyon. Ngunit paano ka ba makakakuha ng teaching visa sa Amerika? So, alamin natin yung dalawang pangunahing visa options para sa mga teachers. Yung J1 saka H1B visa. So, magsimula tayo dun sa J1 visa. Ang J1 visa is also known as the Exchange Visitor Program. So, ang J1 visa ay para sa mga gustong makaranas ng cultural exchange program sa Amerika. Kadalasan, itong ginagamit ng mga teachers na gustong magturo sa Amerika sa loob ng limited time. So, tandaan natin, limited lang ang time na ang J1 visa holder ay magtuturo sa Amerika. So, huwag kayong mangarap forever. Walang forever sa J1, di ba? So, mga dapat tandaan, ang goal, visitor exchange, pagpapalitan ng kultura at kaalaman. Yun ang goal ng J1 visa. Ano yung tagal? Maaaring tumagal ng ilang buwan hanggang 5 taon, depende sa programa, ang isang J1 visa holder. Limitasyon, may 2 years home residency requirement kung saan kailangan munang bumalik sa Pilipinas ng 2 taon pagkatapos ng programa bago makapag-apply sa ibang US visa option. So, yun. So, kapag tapos na yung J1 visa mo, kailangan mo nang umuwi, kailangan mong magstay ng 2 years. I don't know kung may waiver ba dyan or something. Wala pa akong alam. Pero for now, ang focus kasi natin ay kung paano makapasok, di ba? Hindi yung re-entry sa Amerika. Qualification. So, kailangan ng bachelor's degree sa education at teaching experience kung mag-a-apply ka ng J1 visa. Sponsor o kailangan ng sponsor organization na mag-aayos ng J1 visa application mo. Kailangan mo ng agency at kailangan ng commitment ng school district para makapagturo ka sa states. Ayun. So, magbibigay din ako ng mga karagdagang references sa ating comment box. Kaya, pag natapos mong panoorin tong video na to, huwag niyo pong kalimutan kopyahin din yung mga links na ilalagay ko. So, another one is H1B visa. So, ang H1B visa naman ay tinatawag na specialty occupation. So, ang H1B visa ay para sa mga professionals na may specialty occupation tulad ng mga teachers sa mga content areas na talagang kailangan. Ano yung mga kailangan? Right now, there is so much need for math teachers, for science teachers, for special education teachers. May need din for English teachers. So, kung reading teacher ka sa Pilipinas, tara nang mag-apply. Meron ding need for teacher of another language. Kaya, kung yan ang area mo, yung area of expertise mo, tara nang mag-apply. We have to remember the following in relation to H1B visa. Ang goal ng H1B visa ay pangmatagalang trabaho sa Amerika. Ano yung tagal? Maaaring tumagal ng hanggang 6 na taon. Depende sa ibibigay sa iyo ng consul. In my case, so pwede kong balikan yung experience ko as H1B holder. More than a decade ago, sa interview ko sa US Embassy Manila, binigyan ako ng 2 years ng consul. So I can stay in the United States for the next 2 years as an H1B visa holder. Special education ang area ko po. Tapos, pagdating dito, on the 2nd year, nag-apply na ako ng renewal ng aking stay para ma-satisfy ko yung para diretso pa rin yung teaching ko. So, nag-apply lang ako hanggang sa ma-satisfy ko yung yung maximum time na yun ng H1B. Luckily naman, hindi ko pa nauubos yung 6 na taon na-sponsor na ako for permanent residency. Kaya, in no time, dumating na yung green card. And after 5 years, nag-apply na kami ng US naturalization. So, ganyan yung proseso. Yan yung opportunity para sa mga H1B holders. Isa pang qualification, kailangan nating tandaan kung H1B holder ka is qualification. So, kailangan ng bachelor's degree o mas mataas pa sa specialization at definitely you need years of teaching experience.
hindi pwede yung walang experience. Kaya kakailanganin mo yon. Yung agency mismo ang magsasabi sa iyo kung ilang taon yung required sa kanila ng mga employers dito. Employer sponsor, kailangan ng employer na mag-sponsor ng H-1B visa application. So alam na ng mga school districts dito kung ano ang gagawin nila. May sarili rin silang immigration lawyer na tutulong sa iyo para maisaayos yung mga requirements para i-sponsor ka. Quota, may quota ang H-1B visa. So may limitation siya. Pero wag niyo hindi natin concern 'yon, 'di ba? Quota 'yon na naka-indicate sa mga computer ng consul sa US Embassy. Once again, meron akong link na ilalagay para kopyahin nyo at para sa further reference. So alin yung mas mainam? J1 ba o H1B? Depende sa goal mo. Depende sa sitwasyon. So kung ang nais mo ay maranasan ang cultural exchange at magturo sa Amerika sa maikling panahon, yung J1 visa, swak yun sa'yo. Pero kung gusto mo ng pangmatagalang trabaho, yung H1B visa ang mas gugustuhin mo. Ang importanteng mga reminders lang is, number one, kumonsulta sa mga immigration experts para sa tamang information and guidelines. Tsaka siguraduhin ding kompleto at tama yung mga documents na isasubmit mo. Medyo mahaba-haba po ang application process ng H1B kumpara sa J1. Pero wag tayong sumuko. Yun. So ang pagtuturo sa Amerika ay isang malaking opportunity para sa mga Pilipinong guro. Sa pamamagitan ng J1 o H1B visa, maaari mong maabot ang pangarap na ito. Mag-research tayo, maganda, at huwag tayong sumuko. Maraming mga resources na pwede nating aralin. Kung may tanong ka, iwanan po sa ating comment box at gagawin ko ang lahat para masagot ko yung mga tanong na yon. Kung hindi ko kaya sagutin yun, mag-iiwan ako ng mga links na pwede nyong, tutulungan ko yung mag-research para mas malaman nyo kung ano yung mga dapat nyong malaman.